Ang ating pong talatang na pag-aaralan sa umagang ito para sa ating serye sa Roma 8 ay isa sa aking pang mga pinaka-paboritang talata. Marahil sa bawat isa ring mga mananampalataya, ang talata pong 28. At ito ay naging kalakasan po natin sa lahat po ng panahon ng ating mga buhay, sa lahat ng mga karanasan na meron tayo. Ito po yung ating pinangahawakang pangako ng Diyos para sa atin. Basahin ko po ang Romans 8:28 sa English Standard Version at saka po sa Tagalog Popular Version. Ganito po ang sinasabi. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So this is about a very great promise. Isang napakadakilang pangako. Ano po ang pangako dito? Nang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi po ni Pastor John Piper ng Minnesota, kung ikaw ay namumuhay sa ilalim ng dakilang pangakong ito, ang iyong buhay ay magiging matatag at di matitinag. Napakatatag ng katayuan ng iyong buhay kung nasa loob at napapaligiran ka ng pader ng Romans 8:28. Walang makapagpapaalis sa iyo kapag ikaw ay nasa loob ng pangakong ito. Sa labas ng Roma 8:28 ay naroon ang napakaraming kalituhan, alalahanin, takot at kawalan ng katiyakan. Sa labas ng pader ng Roma 8:28 ay naroon ang mga bahay na dayami na yari sa dayami na kung saan ay mayroong paglalaban sa droga, sa alak, sa panonood sa telebisyon at pelikula at sa iba't ibang mga walang kapuluhang libangan. Naroon ang maninipis na bubong ng di tiyak na mga estratehiyang pang-investment at ang lumilipas na insurance coverage at panandaliang retirement plans. Sa labas ay ang libu-libong pamalit sa Romans 8:28. Yan po ay pahayag ni Pastor John Piper ng Bethlehem Baptist Church sa Minnesota, USA. So ito pong ating binasang talata ay napakadakilang pangako at may tatlong bagay po ako na nais ibahagi mula sa pangako nito ng Roma 8:28. Una, the ones to whom the promise is given. Ang pinangakuan o tumanggap ng pangako. Pangalawa, the scope of the promise. Ang saklaw ng pangako. At pangatlo, the purpose of the promise. Ang layunin ng pangako. Una, the ones to whom the promise is given. Ang pinangakuan o ang tumanggap ng pangako. Kanino po ibinigay ng Diyos pamagitan ng Apostol Pablo ang pangako ito? Ito po ay hindi para sa lahat ng mga tao. Hindi po para sa lahat ang sasabing sila ay Kristiyano. Kundi ito po ay para lamang po sa specific mga nagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So for those who love God and for those who are called according to His purpose. So ipinangangako po ito ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sa mga makasalanang pinawalang sala ng Diyos. Sa mga inaring matuwid ng Diyos pamagitan ng pananampalataya sa bugtong na anak niya sa Panginoong Hesukristo lamang para sa kaligtasan. We are loved by God and they had a love for God. Pangalawa, this promise is for those who are called according to His purpose. Sa kanila ng mga tinawag ayon sa kaniyang dakilang layunin. So they are those who are chosen, called, and elected to eternal life, those who have been born again, those who have become
God's children through the adoption of the Holy Spirit. Sila yung mga tunay na mananampalataya kay Kristo, mga ipinanganak ng muli, mga pinawalang sala ng Diyos dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So ito pong pangakong ito ay hindi para sa lahat ng mga tao. Hindi po ito binigay para sa bawat isang tao sa daigdig. Kaya kung kayo po ay hindi pa lubos na nabuborn again o talagang naborn again at hindi pa po kayo nakakaranas ng kapanganakang muli sa inyong buhay at hindi pa po kumikilos ang Diyos upang dalahin kayo patungo sa kanyang anak na si Jesus upang kayo manalig sa kanya at nang sa gayon ay kayo maligtas, ang pangako kong ito ay wala pang bisa para sa inyo. At lahat po ng bagay, ito man ay masama o mabuti, at kahit na yung mga magagandang bagay na nangyayari para sa inyong ikasasama, hindi ito para sa inyong kabubuti. Uulitin ko po yun. Kung kayo po ay hindi pa mananampalataya kay Kristo Jesus, at kayo po hindi pa napapanganak ng muli sa Espiritu, kayo po ay patay pa sa kasalanan, pagkakahalipin pa ng dyablo, ang pangako kong ito ay walang bisa sa inyo. Lahat po ng pangyayari sa inyong buhay, masama man, o kahit na pinakamabuti na mga pangyayari sa inyo, ay hindi po ito para sa ikabubuti ninyo, kundi para sa inyong ikasasama. Yun po yung kabaliktaran, sapagkat ang pangako kong ito, na ang lahat ng bagay gumagawa para sa ikabubuti na iyong mga nagmamahal sa Diyos at tinawag tayo sa kanyang layunin lamang. So, nakikita natin itong kasalungan ito. So, ito po ay masasabi natin na hindi po magdudulot ng anumang kabutihan sa mga hindi pa tunay na napapawalang sala ng Diyos o napapanganak na muli. Sabi po ni Thomas Watson, siya po ay isang English Puritan preacher during the 17th century. Sabi po niya, to those who are godly, evil things work for good. To those who are evil, good things work for heart. Ulitin ko po yun. To those who are godly, evil things work for good. To those who are evil, good things work for heart. So temporal good things work for heart to the wicked. Sabi pa rin niya. Riches and prosperity are not benefits but snares to them. Sabi po ni Thomas Watson, kahit po daw yung mga kayamanan at kasaganaan ay hindi po masasabing pakinabang para sa mga taong hindi pa naligtas, kundi ito po ay mga patibong para sa kanila. Yun po ang pagkakasabi ni Thomas Watson. Kaya kung di ka pa nabuborn again, lahat ng bagay sa iyong buhay ay para sa iyong ikakasama. Kahit pa sabihin natin ikaw ay pinagpala ng yaman, ng kalusugan. Ano po? Ultimo ang iyong yaman ay hindi po ito magdadala para sa iyong kabutihan. Sa halip, ito ay magsisilbing patibong para mas ibigin mo iyan kaysa sa Diyos na lumikha at nagligtas sa iyo. Good things will work for your body. Sapagkat mayroong langit, which is the ultimate good, at mayroong impyerno, which is the ultimate bad. Malibang ikaw ay manampalataya kay Jesucristo lamang, walang magagawang mabuti para sa iyong yaman at katanyagan sa daigdig na ito upang maahon ka sa dako ng pagdurusa. Kaya hindi ito binibigay sa lahat ng tao. Ang pangako ito ng lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti nila. Ang pangako ito ay para lamang sa mga tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, the scope of the promise. The scope of the promise. Ang saklaw ng pangako. Sabi ng Apostol Pablo, all things work together for good. Lahat ng bagay ay gumagawa, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. So, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa iyong ikabubuti kung ikaw ay nakay Kristo na. The omnipotence of God is at work in all things for your good. At saklaw ng all things na ito, ang mabubuti at ang mga masasama. Ang mabubuting bagay na naranasan mo
at ang masasamang bagay na dumarating sa iyo. Mga bagay na nalalaman natin, ang mga dahilan kung bakit nangyayari, o kahit yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin alam ang dahilan. Mga masasamang bagay na nararanasan natin habang nasa fallen world pa tayo. Mayroong mga mananampalataya, for example, na nabalitaan ko po ito, na nag-iisa siya sa bahay, senior citizen na siya, pinasok po siya sa bahay ng akyat bahay at pinatay po siya, pinagnakawan pa. Isa pong halimbawa rin yung karanasan ng mag-asawa Martin at Gracia Bernhardt ng New Tribes Mission, na kung saan itong mag-asawang ito ay nasa Dos Palmas Resort sa Palawan noong 2002. Sila po ay kinidnap, pinostage ng Abu Sayyaf. So ito pong mga bagay na ito ay marahil masabi natin na masama at hindi natin alam ang dahilan. Pero kahit po ang kasamaan ito nangyayari, ay meron pong buting idudulot sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa Kanya ang lalim. Kaya po masasabi natin na may mga pangyayari po sa ating buhay na hindi natin inaasahan magaganap. Iba na po yung panahon na ating ginagalawan sa ngayon. May mga plano po tayo para sa kabubuti natin, ng ating pamilya, ng iglesia, ng ating pinagkulikuran. At iniisip natin yun para sa kabutihan. Subalit, iba ang nangyayari, yung kabaligtaran. Yung inaasahan natin mabuti na hindi nangyayari. At yung mga bagay na ayaw natin maganap, ang siyang nangyayari. Taliwas sa ating plano, at ito ay nagtutulot sa atin ng labis na tinatawag ng uncertainty or napapuzzle tayo bakit nagkaganon, ano ang naging problema. So marahil tayo po ay nag-i-invest ng ating po mga salapi sa isang investment dahil gusto natin palaguin, paularin ang investment natin. Subalit sa halip na umunlad ay niloko tayo ng investor or dili kaya ay bumagsak yung stocks na ating pinag-investan. Kaya sa halip na tayo kumita at makinabang, ay ano nangyari sa atin? Tayo po ay nawalan. So, may mga salapi tayo na naiipon, tapos ay may lalapit sa ating tao na pinagkakatiwalaan natin, humiram sa atin ng pera, at pag nakahiram sa atin ng pera, tumatakbo na, ayaw na magbayad, pinakaligtan na yung utang. So yun po yung mga nangyayari sa ating mga mananampalataya. Hindi po tayo na-expert sa mga bagay na ito habang nasa daigdig tayo. Na ito, may mga mananampalataya na nakakaranas pa rin ng mga problema sa pamilya, problema sa kabuhayan, problema sa kalusugan, problema sa anak buhay. So, yan po ay nangyayari sa atin. Masasama ito, masasabi, pero sa loob po ng Romans 8:28, sa divine sovereignty ng Diyos, sa providence ng Diyos, lahat po ng mga bagay na nangyayari dito ayon sa salita ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Hindi natin naunawaan, pero ang salita ng Diyos at tinitiyak sa atin na ito ay mayroong duluhan, patunguhan na ito ay walang ibang kundi ang ating ikabubuti. So, higit pa riyan, dyan din si Satanas, ang ating mortal na kaaway. Na itong si Satanas ay anghel na nilalang ng Diyos na nahulog sa pagkakasala, rebelde, at siya ngayon ay narito, pinagsak sa daigdig, at nagkakakusa sa ating mga mananampalataya. Tayo nagiging target ng atake ni Satanas para tayo pabagsakin, papanupay-payin, papanginain sa ating pananampalataya. Ang Bible ay nagsasabi na siya ay parang isang liyong umatungal na humahanap ng masisila. Kinakailangan natin labanan siya. We need to resist him, to stand up in faith, steadfast. So mahalaga ito.
At makikita natin sa Biblia ito sa Satanas, lingid sa kaalaman ni Job, ay siya naging dahilan ng pagkawala ng mga anak ni Job, pagkawala ng kayamanan, ari-arian ni Job, at maging pagkasakit niya ng malubha. Kaya masasabi natin na si Satanas ay aktibo, gumagawa siya, kumikilos siya, pero ang kanyang pagkilos ay nasa ilalim pa rin ng divine sovereignty ng Diyos. Hindi po pwedeng kumilos si Satanas kung hindi pa itulutan ng Diyos sa ating buhay. So kumikilos si Satanas, ngunit nasa ilalim siya ng pangasiwa ng soberano ng ating Panginoong Diyos. So dumarating sa atin ang mga malulubhang sakit. Katulad ko, ako ay nagkasakit sa puso, bata pa lang nagkasakit na, hanggang sa mga operahan, hanggang ngayon ay lifetime ng gamot na iniinom, at hanggang ngayon maraming iniinda sa katawan. So makikita natin, hindi lamang ako, maging mga kapatiran sa church, marami may sakit, yung iba nahihirapan sa pagpapagamot, sa kukuha ng pagpapagamot. So ito po ay nangyayari sa atin, mga minamahal po, hindi po tayo na-i-spell dyan habang nasa daigdig na ito. Ang iba sa atin ay namatayan ng mahal sa buhay, kaya sa isang anak namatay, at nagluluksa pa tayo sa ating buhay, sa pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Maging sa ating pagkakatanggal sa trabaho o nawalan tayo ng trabaho dahil sa pandemya, mabili kaya ay nagsarado yung kumpanya na ating pinagtatrabahuhan, o kaya ay nagsimula tayo ng isang negosyo o nalugi tayo sa halip na kumita, nalubos pa yung natin sa laping inipon, at nakakaranas din tayo ng discrimination somehow. Ito man ay sa bundakan ng ating tinitirahan, sa opisina man, ating pinagtatrabahuhan dahil tayo mananampalataya. So lahat ng ito ay nangyayari sa atin, mga minamahal ko, sa ating pananatili sa daigdig na ito, dahil hindi naman talaga tayo taga rito. Ano po? So mga kapatid, kahit po itong masamang mga bagay na ito nangyayari sa atin, ayaw natin mangyari, pero nangyayari, ay ito po ay kinakasangkapan pa rin ng Diyos para sa ating kabubuti, sa atin na mga nagmamahal sa Diyos, at mga tinawag ayon sa Kanya layunin. Kaya po napakahalaga na unawain natin na sa mga panahon na tayo ay nagsasuffer, ay huwag po tayong bibitiw doon sa pangako nito, na alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. At walang anumang kasamaan at walang sinumang makaaagaw sa atin mula sa Panginoon Diyos. So meron tayong absolute security sa pangako ito ng Diyos sa Roma 8:28. So maging ang ating mga desisyon ay hindi po ito masasabing nagiging perfecto. May mga desisyon tayo na hindi po nagiging maayos. Meron tayong ginagawa, gagawin, at nagawa na nagresulta sa kamalian. Ganun pa man, lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng soberanya o pangangasiwa ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kumikilos po ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa ating mga karanasan at mga ginagawa para sa ating ikabubuti sa paningin ng Diyos. Ano po? So hindi po inaalis ng Diyos yung ating po kalayaan na kumilos o magpasya. Araw-araw tayo po may ginagawang papasya, anong almusalin natin, saan tayo mamimili ng pagkain, saan tayo mamamalengke. Lahat po yan ay ginagawa natin. Hindi tayo robot na nilikha ng Diyos para yung ating free will ay saklawin niya. At kung ano man po yung ating mga naging pagpapasya, ginawa, at ito man maaaring nagresulta sa atin ng kasakitan o hindi kaya ay masasabing kasamaan dahil mali nga po yung ating mga naging kapasya, ito man po ay nasa ilalim ng soberanyang pangangasiwa ng Diyos. Tayo pa rin ang responsable sa bawat nating desisyon. Tama man ito o mali na ating nagagawa o nagawa at magagawa pa. Subalit, sa lahat ng ito, naroon ang kamay ng Diyos at ang lahat ng bagay, kahit maling desisyon o kasama ang bunga ng maling desisyon,
na ating nagawa, ito po ay gumagawa pa rin para sa ating kabubuti. Bagamat we cannot, God is not liable sa mga maling pangyayari sa ating buhay. Ano po? Subalit, ang Diyos pa rin ang siya na nasiwa ng ating buhay. Kung tayo talagang anak niya. Sa mga pagkakamali natin, natutunan natin lalo pang magtiwala. Nagpapakababa tayo, hindi na tayo kumikilos ng biglaan, padalos-dalos, at tayo yung makasa na natitiwala sa Diyos at hindi na sa ating ganang sarili. Bawat pagpapasya natin, iniloob natin sa pananalangin at ating pong pinagkakatiwala sa Diyos. So may mga bagay na hindi natin naunawaan, bakit nga pinahihintulot na mangyari ito sa atin. At ito man ay saklaw ng sovereignty ng Diyos, soberanong kapangyarihan ng Diyos sa atin. Meron tayong mga bagay na talagang pinag-pray, mga bagay na inaasahan natin mangyari, hindi naman nangyayari at kabalik-taran nga po yung nangyayari. Maging ito man ay saklaw pa rin ng divine sovereignty ng Diyos sa atin para sa ating ikabubuti. So lahat po yan, mga minamahal, saklaw po yan. Wala po tayong question sa mga mabubuting bagay. Kalusugan, sapat na income, maayos na pamilya, malusog na iglesia, nagpa-flowers na mga ministry, lahat po yan ay wala tayong masasabing kasamaan dyan. Pero pag dumating yung the opposite, yung mga inaasahan nating mabuti hindi nangyayari, kundi yung mga bagay na masama nangyayari sa atin, ay doon po tayo nag-aalinlangan, doon po tayo umihinto at napapaisip bakit nangyayari ito. Ganun pa man, sa liwanag po ng Romans 8:28, ang lahat ng mga bagay na ito ay saklaw ng pangako nito para po sa ating ikabubuti. At ito pong pangako nito ay meron po tinatawag na end vision, ay yung pinakadulong pangitain, yung dulong patutunguhan na walang iba kundi yung tinatawag nating ultimate good. Kasi iba ang definition ng good ng Diyos para sa atin kaysa sa ating sariling pagkaunawa ng mabuti para sa atin. O? So yung ultimate good, yun po yung pinakamataas na uri ng kabutihan. Hindi po yung iniisip nating mabuti para sa atin o sa ating pamilya, yung sinasabi dito ng Apostol Pablo na all things work together for good, kundi yung pong good na ayon sa panukala ng Diyos para sa atin, ayon sa plano ng Diyos, ayon sa hinilaan ng Diyos para sa atin, o mga mabubuting bagay na inihanda na ng Diyos para sa atin noong una pa man. Yun po yung saklaw nitong pangako nito. Pangatlo, the purpose of the promise. Ano bang layunin ng pangako na ito? Sinabi doon, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para saan? Sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So makikita natin dito that the purpose of this promise, that all things work together, is for our ultimate good. Not the kind of good that we often think as feel good, or the good that we think that is best for us in a particular situation. So ito po ay karamihan na mga churches na gumagamit ng consumerist type of strategiya para makawin ang mga tao at umami ang kanilang attendance, membership. Ito yung karaniwang ginagamit, yung tinatawag na feel good. You're most welcome here. Totoo naman. And then they will make you feel good. Sa church nila, you will hear their preacher preach about love and joy and everything that are positive. But seldom they preach about repentance and obedience. So,
yung masasabi natin na yung feel good, ito po yung gusto ng tao sa mundo, yung mga di mananampalataya. They always like to feel good about themselves, about the things na gusto nilang mabili, at kapag nabili nila, they feel so good, so joyful. Yun po yung tao sa sanglibutan. Hindi po ito yung good, yung ultimate good, tinutukoy. Kapag ka itinaging Kristiyano, iyayaman ka, lalong hindi yan. Ang kahulugan yan. Kapag itinaging Kristiyano, magiging malusog ka, magiging matagumpay ka, victorious ka, sasagana ka. Yan po yung karaniwang mga pang-akit na mga mensahe. Hindi po yan yung feel good na ito ang tinutukoy dyan ng Apostol Pablo. Kundi yung ultimate good ayon sa iniisip ng Diyos na mabuti para sa atin. Hindi yung ating iniisip na mabuti para sa atin. So, sabi po sa ESV Study Bible, I quote, "The good in this context does not refer to earthly comfort, but conformity to Christ," in verse 29. So, tatalakayin natin yung verse 29 and 30 sa susunod na linggo. At sinabi pa doon sa ESV, "Closer fellowship with God, bearing good fruit for the kingdom, and final glorification." So, tatlong binanggit dito na ultimate good, ang kahulugan ng salitang good. Does not refer to earthly comfort, but first, conformity to Christ. Second, closer fellowship with God, bearing good fruit for the kingdom, and final glorification. So, so meron pa po bang good na hihigit po sa mga tinurang na ito sa ESV Study Bible Commentary? Halimbawa, yung good na maging Christ-like, maging katulad ni Kristo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Yung good na dulot ng pagiging malapit na sa kaugnayan sa Diyos. Yung good na dulot ng pamumunga ng mabubuting gawa para sa kaharian ng Diyos. Yung good na idudulot ng pinaka pagluwalhati, yung glorification, kung saan ang ating katawang lupa ay muling mabubuhay kapag ng katawang panlangit na kailanman ay hindi na namamatay. At ito yung mangyayari sa resurrection of the dead, final resurrection of the dead. So, this ultimate good is part of God's great plan for all of us, His children. Yun po yung good na binabanggit dito. All things work together for good. So, we can include even our death, our earthly death, this body of death, kapag namatay, that is for our ultimate good as well. Kasi hindi tayo pupunta sa langit pag hindi tayo namatay dito sa lupa. Di po ba? So, that is part of it. Kaya nga habang naririto pa po tayo sa daigdig na ito, habang hindi pa natin tuluyang naaabot ang glory na ito, itong ultimate good na inihanda ng Diyos at pinalangan ng Diyos, even before the world began, ang Romans 8:28 po ay pwede nating tingnan bilang isang matibay na fortress or muog, o mataas na pader na pwede tayo ay maging safe sa loob ng kastilyong ito na may mataas na pader, may mataas na muog, makapal na mga pader na hindi kayang tibagin ang anumang bagay na darating sa atin. Bakit po? Sapagkat alam po natin na ang Diyos ang nangangasiwa ng pasimula ng ating buhay at maging ng kawakasan ng ating buhay sa daigdig na ito hanggang sa sapitin natin ang langit na bayan sa piling niya. At tayo po ay nagtitiwala din na ang lahat ng bagay, lahat ng mga karanasan, lahat ng mga pangyayari ay nasa ilalim ng kanyang makapangyarihang pangasiwa. Sa layuning dalhin niya tayo sa ultimate good na kanyang pinalano nung una pa man, bago pa tinatag at sanlibutan. So imagine that. We have that eternal security. So ano man po yung bagyo,
na nararanasan natin sa panahon natin ngayon. Bagyo ng buhay, mga pagsubok, parang hirap na tayo, ayaw na natin magpatuloy, napapagod na tayo. Meron tayong mga panghihinayang sa mga maling desisyon na gawa natin noong nakaraan. At maging yung mga gawain at pagkakaunawa na ating nagagawa na nagre-resulta ng hindi mabuti para sa atin, ito po ay nananatili pa rin sa ilalim ng pangasiwa ng Diyos para sa atin. Sa layuning magdala ito ng kabutihan, ng ultimate good sa atin. So sa loob po ng kastilyo ito, ng loob ng pader na ito, ng Romans 8:28, we can continue living our life. We have the freedom to choose. We have the freedom to fellowship. Meron tayong kalayaan na kumilos, magpasya, mamuhay. May mga pagkakataong madadapa tayo sa ating paglalakad, pagsunod sa kalooban ng Diyos. May mga panahon na tayo ay matitisod sa ibang mga mananampalataya na hindi natin kakitaan ng kabanalan. At may mga pagkakataon sa ating buhay na malulupay-pay tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Ngunit ang mahalaga, nakakaranas tayo ng tulong ng Diyos. Nasa atin ang banal na Espiritu na tumutulong sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin. Siya ay lumulong para sa atin. He intercedes for us. At nandyan ang pangako ng pagsama ng Diyos sa atin hanggang sa sapitin natin ang langit. At mahalaga po na kahit dumating na sa panahon na tayo tumanda na, o kung kayo matanda na ngayon, parang masasabi na ninyo na para lapit na po kayo pumiling sa Diyos at maging ang kamatayang darating sa atin, mga minamahal ko sa Panginoon, o kahit na matitinding karamdaman yan, ito man po ay hindi po makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin sa pamagitan ng Panginoon Hesus Kristo. At hindi po tayo maaagaw ni numan o ng numan mula sa makapangyarihang Panginoon Diyos. Kaya gawin po natin itong matibay ng buhay. Sa panahon po na dumarating sa atin ang mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari, ang masamang pangyayari, masamang bagay na hindi natin na maunawaan. Alam niyo po, hindi mo mahalaga maunawaan natin ang sagot bakit ipinahintulot ng Diyos mangyayari ito sa ating buhay. Ang mahalaga po ay sa kabila ng pangyayari hindi natin naunawaan, nananatili tayo magtitiwala sa katotohanan ito na ang lahat ng bagay ay kakalakit na gumagawa para sa atin na mga nagmamahal sa Diyos, mga tinawag ayon sa kanyang nalilin. Sapagkat ito po'y tinitiyak sa atin. Kasi yung sinabi ni Apostol Pablo, for we know, yung salitang we know, ay ito po'y nagpapakita ng katiyakan. Diba sabi ni Apostol Pablo na ito, and we know that for those who love God, all things work together for good. At alam natin sa lahat ng bagay. So makikita natin na dapat sure po tayo sa katotohanan ito. Maging tiyak po ang ating pananampalataya sa katotohanan ng pangako nito ng Diyos. Kapag tayo nasa loob ng Romans 8:28, ano man po ang mangyayari sa ating buhay, ito po ay naglalayon na magdala sa atin sa ultimate good na nihanda ng Diyos para sa atin. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay sigurado na hindi maaano ng anumang bagay na darating sa buwan. Pagpalain ka ng Diyos. Muli magandang